Si Amber na siguro ang pinakamasayang babae ng mga sandaling yon. Isang simpleng babae, subalit maganda at may napakabuting puso. Hindi na nakapagtataka na in love ng husto sa kanya ang fiancé at ngayon nga ang araw ng kanilang engagement party. Isang enggrande na dinaluhan ng mga kilalang tao at mayayamang kasosyo ng negosyanteng binata na si Ethan Villarreal. Matamis ang ngiti ng magkasintahan, bakas ang wagas na pagmamahalan habang magkahawak pa ang mga kamay. Han, kinakabahan ako. Bakit ang dami naman yatang tao? Relax ka lang, honey. Mga kasosyo ko lang ang mga yan. Gusto kong ipagmayabang sa kanila ang napakaganda kong mapapangasawa. Hinalikan pa ni Ethan ng noo ng kasintahan ng madiin bago inabot rin ang labi nito. I love you, Amber. Mahal rin kita, Ethan. Maya-maya pa'y nagdatingan na rin ang mga kaibigan ni Amber kaya nagpaalam saglit si Ethan para naman puntahan ang mga kakilala nito. Subalit sa gitna ng enggrande at masayang engagement party ay dumating ang ina ni Amber at laking gulat ng lahat na bigla na lamang nitong sinampal ang anak sa harapan ng lahat. Kirida ka lang ng matandang yan! Natahimik ang buong venue. Lahat ay nagimbal sa narinig habang nanginginig naman si Amber sa labis na kahihiyan. Mama, ano pong sinasabi niyo? Akala ko po ba'y tinanggap niyo na si Ethan bilang mapapangasawa ko? Paano po ako naging karida, Mama? Engagement ko po ngayon. Unti-unting napuno ng bulong-bulungan ng buong venue matapos ang sinabing yon ni Amber. Sabi ko na sa inyo imposibleng true love yan. Ang laki kaya ng age gap nila. Sigurado, may nauna bago siya. Grabe naman, nakakahiya. Napakarami naman kasing lalaki. Bakit pumatol sa matanda? Dahil sa abala si Ethan ay hindi agad nakitang nangyari, kung hindi pa narinig ang mga nagchichismisang bisita. Nagmamadali itong lumapit kay Amber upang mahigpit na yakapin. Subalit bago pa ito makapagsalita, ay siya namang pagdating ng isang babaeng may hawak na isang batang lalaki. At ang sigaw nito ang tuluyang gumuho sa gabi. Hindi mo pwedeng pakasalan yan, Ethan! Ikaw ang ama ng anak ko! Nanlaki ang mga mata ni Amber sa narinig at nang ibaling niya ang tingin sa bata, ay agad siyang nanlumo. Sapagkat kahawig nga nito ang kasintahang si Ethan. Tuluyan ang naiyak si Amber dahil sa sakit na nararamdaman. Buong akala niya'y siya lang ang babaeng mahal ng lalaking handa niyang ipaglaban laban sa buong mundo. Ang lalaking nangakong walang makakahadlang sa kanilang pag-iibigan. Lahat ng yon ay gumuho at nawalang parang bula. Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito, Ethan? Luha ang saad ng dalaga. Agad namang lumapit ang binata upang magpaliwanag. Amber, please. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi ng babaeng yan. Hinawakan pa ni Ethan ang braso ng kasintahan upang pakinggan siya nito. Ngunit muling sumabat si Milena. Patakot ka naman sa Diyos, Ethan! Huwag mong itatwa ang anak mo! Anak mo si Nathan! Pamimilit nito at niyaka pa ang anak upang ipakitang kawawa ang bata. Hinila ni Vivian si Amber palayo kay Ethan bago ito nagsalita. Hindi ka ba nagsawa sa kahihiyang dinanas natin dahil sa pagiging anak mo sa labas, Amber? At ngayon naman, isa kang kirida ng matandang yan? Hindi magawang sumagot ni Amber dahil tanging pag-iyak na lamang ang kaya nitong gawin. Napakasakit pa rin sa kanya ang lahat ng kaganapan ng mga sandaling yon. Amber, please. Listen to me. Muling panunuyo ng binata, subalit kinaladkad na si Amber ng ina. Layuan mo ang anak ko! Asikasuhin mo ang sarili mong anak! Hindi ka dapat kay Amber! Hindi ka dapat kay Amber! Please po, tita. Minsan ko na pong napatunayan sa inyo na mahal ko pong anak nyo. Hayaan niyo po akong ayusin ang gulong to. Pilit na humabol ang binata sa mag-ina. Amber, mahal na mahal kita. Please, huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa ni Ethan na hindi na napigilang maluha dahil baka sa mukha ni Amber na talagang iiwan na siya nito. Bagamat labis na nasaktan, ay gusto pa ring umasa at maniwala ng dalaga sa kasintahan. Subalit na pa-realize niyang tamang ina. Ayoko na, Ethan. Pagod na ako sa kahihiyan. Amber, no. Please. Huwag mo akong sukuan ng ganito.
Napakadami nating pinagdaanan, di ba? Hindi pa rin sumuko si Ethan, ngunit pilit na isinakay na si Amber ng ina sa kotse. Tigilan niyo na ang kalokohan na yan! Wika nito at itinulak na palayo si Ethan. Walang tigil na humabol si Ethan sa kotseng sinasakyan ng babaeng pinakamamahal. Katulad ng mga nasa pelikula tuwing magkakahiwalay ang mga bida. Subalit hindi tulad ng mga malulungkot na ending ay hindi papayag si Ethan na ganoon na rin ang sapitin nila ni Amber. Hindi kita mapapatawad, Milena, sa kalokohan to. Imposibleng ako ang ama ng bata. Galit na saad ni Ethan sa sarili matapos tuluyang mapaupo sa gitna ng kalsada. Samantala, habang nasa sasakyan at binabaybay ang daan pa uwi ng bahay, malayo ang tingin ni Amber sa labas ng bintana. Tulala at hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Para bang lahat ng pangarap niya ay naging panaginip na lamang. Flashback. Dahan-dahang ipinikit ni Amber ang kanyang mga mata at inalala ang unang pagkakakilala nila ng tsuhin ng matalik niyang kaibigan na si Ethan Villarreal. Christine? Sino siya? Ngayon ko lang siya nakita dito sa bahay niyo. Usisa noon ni Amber sa matalik na kaibigang si Christine. Sino? Si Tito Ethan ba? Tanong ng kaibigan at inginuso ang kinatatayuan ng binata. Tito mo siya? Oo, ang gwapo niya no? At super bait pa niya ni Tito. Kaya madaming nagkakakrush sa kanya eh. Animoy kinikilig na sagot ni Christine. Natahimik si Amber at tiningnan lang si Ethan na nagbabasa ng magazine sa couch. Yon ang naging unang pagkikita nila Amber at Ethan. At mula rin ng araw na yon ay naging madalas ang pagpunta ng dalaga sa bahay ng kaibigan. Doon sila gumagawa ng assignment at mga project kasamang iba pang mga kaklase. At doon rin nagsimula ang lihim na pagtingin ni Amber sa tsuhin ng matalik na kaibigan. Bagamat halos 14 years ang age gap nila, ay hindi maiwasan ng dalaga na umibig kay Ethan. Napakabait niya talaga. Kahit na pamangkin lang niya si Christine, ibinibigay niya rin ang ma-wish nitong regalo. Ang sarap siguro ng may taong ganong magmahal. Saad ni Amber sa sarili habang nakahiga sa kama at kinikilig. Walang ibang laman ng isipan kundi si Ethan. Panay rin ang titig niya sa screen ng cellphone na may picture ng binata. Lihim niya kasi itong pinipicturean ng maraming beses. Hanggang sa gumraduate na sina Amber at Christine ng high school. Halos buong pamilya ni Christine ay dumating, hindi tulad ni Amber na tanging ina lamang ang kasama. Na late pa ito dahil galing sa trabaho. Anak kasi si Amber sa labas. Ang ama niya ay may nauna ng pamilya kaya tampulan din ng tukso at pangungutya ang buhay nila. Matagal na ring tinanggap ng dalaga ang ganoong sitwasyon na kahit na minsan ay hindi siya magiging priority. Paglabas ng venue ay nagulat si Amber dahil humabol si Ethan at agad lumapit kay Christine. Alam niyang kahit ang lalaking lihim niyang hinahangaan ay hindi rin siya bibigyan ng pansin. Subalit kahit papano ay masaya na rin siyang masilayan ito sa espesyal na araw ng buhay niya, kahit na hindi siyang dahilan ng pagpunta nito. Congrats, pamangkin! College ka na kaya dapat mag-mature ka na, ha? Biro ni Ethan at ginulugulong buhok ng dalaga pagkaabot ng bouquet. Gayunpaman ay nalungkot pa rin si Amber at nainggit sa kaibigan. Awang-awa siya sa sarili niya at muling tinanong ang sarili. Hindi ko ba talaga deserve ng kahit na konting atensyon? Malungkot na tumalikod na lamang ang dalaga at sinundan ng ina sa paglalakad palabas. Maging kasi ang ina ay wala man lang sinabi sa kanya na para bang napilitan lang pumunta nung araw na yon kahit nakasali pa siya sa nabigyan ng award. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lamang may tumapik sa likod niya. Amber! Laking gulat niya ng pagharap ay inabutan rin siya ng bouquet ni Ethan. Congratulations! Nalate lang ako ng dating. Hindi ko na kayo napanood umakyat sa stage. Good luck sa college. Napangiti ng matamis si Amber na para bang maiiyak ito bago nagpasalamat. Thank you po, Kuya Ethan. Ang lungkot na naramdaman ni Amber ay nawala rin dahil sa bulaklak na bigay ni Ethan. Masayang-masaya ang kalooban niya dahil dito. Kahit na walang panahon sa kanya ang mga magulang,
ay napuna naman ito ng bulaklak at pagbati mula sa lalaking lihim niyang hinahangaan. Napangiti rin naman si Ethan at nagbiro. Ethan na lang itawag mo sa akin. Naiilang ako kapag may kuya. Parang sinasabi mo sa akin na ang tanda ko na, Amber. Bahagyang natawa si Amber at tumango. Sige, Ethan. Maraming salamat ulit sa bulaklak. Mabilis na lumipas sa mga panahon at kahit nasa college na ay matalik pa ring magkaibigan sila Amber at Christine na parehong course ang kinuha. Madalas pa rin silang magkasama kaya palagi pa ring nagpupunta si Amber sa bahay nito. Subalit hindi tulad noon ang ngiti lang ang binibigay ni Ethan sa kanya ay nagbago ito dahil madalas na rin itong bumate. Oh, hi Amber. Nasaan si Christine? Ano yung research paper? Usisa ng binata na bigla na lamang lumitaw sa likuran ng dalaga habang busy siya sa pagtatype sa laptop. Halos magdikit pa ang pisngi nila dahil sa pagsilip nito sa laptop. Sa gulat ni Amber ay napaatras pa siya bago nahihiyang magsalita. Hindi. Nakikigamit lang ako ng laptop niya para sa report ko. Natawa ang binata bago nagsalita. Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Mukha ba akong kakain ng tao? Biro pa nito at ngumiti ng matamis. Bigla na lamang tuloy na mula ang mukha ng dalaga. Hindi tuloy napigilan ni Ethan na pisilin ng bahagya ang kaliwang pisngi nito. Ang cute mo pala biruin, Amber. Sige na, alis na ako. Pakisabi na lang kay Christine. Bye. Hindi na nakapagsalita pa si Amber at yumuko na lamang na pilit itinatagong kilig. Madalas magkaroon ng pantasya si Amber kapag nangyayaring ganoon sa kanila ni Ethan. Na isang araw ay magtatapat ito sa kanya at sasabihing pareha sila ng nararamdaman. Gusto kita, Ethan. Sorry kung hindi ko magawang sabihin sa'yo. Naya kasi ako lalo na best friend kong pamangkin mong si Christine. I like you too, Amber. Talaga ba, Ethan? Gusto mo rin ako? Seriously? Yeah, I'm head over heels attracted to you. Nanlaki ang mga mata ni Amber sa narinig at mas lalo pa siyang kinilig nang halikan ni Ethan ang kamay niya katulad ng mga nasa fairy tale movie. Oh my God, Ethan! Amber! 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 Sunod-sunod na tawag ni Christine sa kaibigan dahil nakatulala ito at abot langit ang ngiti. Christine? Okay ka lang? Para kang sira. Kanina pa kita tinatawag pero nakatingin ka lang sa akin. Natatawang saad pa ng kaibigan na walang kamalay-malay sa dahilan ng pantasya nito. Sorry. May naalala lang kasi ako. Ikaw talaga? Si Tito Ethan pala. Napansin mo ba? Bahagyang nagulat pa si Amber sa tanong na yon ni Christine, ngunit pilit niyang pinakalma lang ang sarili upang maayos itong sagutin. Dumaan siya kanina at sabi aalis na daw siya. Hindi na niya ako inantay. Magbibilin pa naman ako ng pasalubong sa kanya. Pupunta kasi siya sa Palawan today. Anyway, tapos na ba ang report mo? Malapit na. Thank you pala ulit sa pagpapagamit mo ng laptop mo. Ano na lang gagawin ko kung wala ka? Paglalambing na lang ni Amber sa kaibigan na agad ring nakalimutan ng nangyari. Siyempre naman no, best friend kaya kita. Ano pala, tuloy ka ba mag-sleepover mamaya? Pumayag na bang mama mo? Oo, sinabi ko na kailangan kong matapos to eh. Great! Sabihan ko na lang sila mom and dad. Kaya naman, ng gabing yon, ay doon nga nagpalipas ng magdamag si Amber. Christine, walang nalabas na tubig sa shower. Wika ni Amber dahil nais itong mag-half bath bago matulog. Ay oo, hindi pa naayos yan. Punta ka na lang sa kabilang kwarto, sa guest room. Doon ka na mag-shower. Sagot naman ni Christine na patulog na ng mga sandaling yon. Okay, sige. Bitbit ang towel at pamalit niyang damit ay nagpunta na si Amber sa kabilang kwarto. At dahil merong bathtub ay nag-enjoy ng hustong dalaga. Yun nga lamang ay nakalimutan niya ang mga damit sa ibabaw ng lamesa bago pumasok ng banyo. Kaya lumabas siyang nakatapis lang ng towel.
Subalit laking gulat niya nang paglabas ay nakaupo sa kama ang lalaking hindi niya inaasahan. Hating gabi na nang magpasya si Ethan na bumalik sa bahay ng kapatid upang doon na lang magpalipas ng gabi dahil na-cancel ang flight niya. At katulad ng nakagawian ay sa guest room siya natutulog. Kaya naman, nang nakaupo sa kama at nagmumuni-muni muna bago mag-shower, ay nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Amber. Natulala rin naman ang dalaga na hindi malaman ang gagawin. Para bang napako na siya sa kinatatayuan at hindi magawang ihakbang ang mga paa. Halos silang minuto silang nagtitigan hanggang sa gumalaw na rin si Amber. Ngunit sa pagmamadali nito ay nalaglag ang towel na nakabalot sa kanyang katawan. Lumantad tuloy ito sa harapan ng lalaking lihim niyang iniibig. Wala nang magawa pa si Amber kundi ang yumuko na para bang maiiyak. Dahan-dahan namang tumayo si Ethan mula sa kinauupuan nito. Dinampot muna niya ang towel bago muling ibinalot ito sa katawan ng dalaga. Bakas ang panginginig sa mga kamay ni Amber nang hawakan na rin niya ang towel. It's okay. Hindi mo kailangang matakot, Amber. Sorry, hindi ko alam na may tao dito. Lalabas na ako. Seryosong saad ng binata at tumalikod na. Ngunit bago niya isara ang pinto ay naramdaman pa niya na biglang napaupo si Amber. Napapikit na lamang siya bago tuluyang isinara ang pinto. Dali-daling bumalik si Ethan sa sasakyan. Napahawak na lamang siya sa ulo. Hindi niya kailanman inakalang mangyayari ang bagay na yon, ngunit isa lang ang malinaw sa isipan niya. Ang batang kinatutuwaan lamang niya noon ay masasabi na niyang ganap ng dalaga. Fuck! Ano ba itong naiisip ko? Kaibigan siya ng pamangkin mo, Ethan. Umayos ka nga. Saad pa nito sa sarili at nagsindi ng sigarilyo. Sa kabilang banda, ng gabing yon ay hindi rin nakatulog si Amber. Bakit ganun ang reaksyon niya? Hindi ba maganda ang katawan ko? Siguro hindi niya nagustuhan ang nakita niya kaya siya umalis. Hindi ko alam paano siya harapin. Dahil sa nangyari, ang report na pinaghandaan ng gusto ni Amber ay hindi niya nagawang i-deliver ng maayos na para bang hindi niya alam ang tungkol dito. Seriously, Amber Del Rosario? Alam mo bang pinagsasabi mo? Sit down. 3 ang grade mo. Galit na saad ng professor. Nagtaka naman si Christine at bumulong sa kaibigan. Anong nangyari, Amber? Akala ko ba okay na lahat kagabi? Hindi magawang ipagtapat ni Amber ang totoo sa kaibigan at nagkibit balikat na lang. At nang araw ding yon ay naghihintay si Ethan sa pag-uwi ni Christine galing sa school at umaasang kasama nito si Amber. Tito Ethan! Nakabalik ka na galing Palawan? Aso ng pasalubong ko? Bati agad ng pamangkin. Bahagyang na-disappoint naman ang binata nang hindi makitang kaibigan nito. Na-cancel ang flight ko. Ikaw lang? Nasaan ang kaibigan mo? Kaswal na tanong niya kaya nagkwento na lang si Christine ng normal. Umuwi na siya sa kanila. Ewan ko ba dun kay Amber? Magdamag niyang ginawa yung report niya pero kanina parang hindi niya pinag-aralan. 3 tuloy binigay ni Prof. Natahimik lamang tuloy si Ethan. Kinabukasan ay nagpasya si Ethan na lihim na makipagkita kay Amber. Inabangan niya ito sa bus stop na madalas sakyan ng dalaga. Hindi na rin niya dinala ang sasakyan sa pag-aalalang makita ito ni Christine. Maya-maya pa'y dumating na rin si Amber. Baka sa mga mata nito ang puyat at pagod. Pasakay na sa bus ng dalaga nang bigla na lamang may humawak sa braso niya. Amber, wait. Usap tayo. Ethan? Laking gulat ni Amber ngunit bago pa siya makapagsalita ulit ay hila-hila na siya ni Ethan. Pumara ito ng taxi at agad silang sumakay. Tahimik lamang sila sa sasakyan hanggang sa huminto sa isang coffee shop na tago. Let's go, Amber. Nagtataka man ay sumunod na lamang ang dalaga. Tahimik ang ambience ng cafe. Magkakalayo rin ang mga lamesa kaya talaga namang may privacy ang mga customers nito. Inabot ng binatang menu sa dalaga. Choose whatever you like. Kahit ano na lang ng katulad sa'yo. Nehiyang saad ni Amber kaya si Ethan na lang ang umorder. Nang makakuha ng tiyempo ay nagsimula na si Ethan na magpaliwanag. Look,
I'm really sorry sa nangyari. Anong gusto mong gawin ko para makalimutan yon? Hindi nagustuhan ni Amber ang narinig at agad nagdamdam sa pag-aakalang galit ang binata. Pasensya na kung hindi mo nagustuhan ang nakita mo. What? Nagtatakang tanong ng binata, ngunit bago pa ito magpatuloy ay tumayo na si Amber upang umalis. Oh, wait. Habol nito at muling hinawakan ang braso ng dalaga. Hindi ganun kadaling kalimutan ang nangyari. Alam kong hindi mo ginusto yon pero bakit parang kasalanan ko? Hindi ko naman sinasadyang ilantad ang katawan ko sa'yo. Pasensya na kung nandidiri ka. Enough. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo, Amber? Takang-takang tanong pa rin ni Ethan at mas lalo pa itong nag-alala nang bigla na lamang tumulo ang mga luha ng dalaga. Mabilis rin naman itong pinahid ni Amber at kinagat ang mga labi upang pigilang maiyak. Bumuntong hininga muna si Ethan bago hinaplos ang pisngi ng dalaga. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi nito at niyakap si Amber. Tuluyan na tuloy na iyak ang dalaga hanggang sa inalalaya na ito ni Ethan upang muling maupo. Hinila rin niya ang silya papalapit sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Nakayuko lamang si Amber at nang nahimasmasan ay nagsimula na rin itong magsalita. Nahiya ako, Ethan. Hindi ko alam bakit nandun ka. Nakitulog ako sa bahay nila Christine kasi tinapos ko pa yung report ko. Sira yung shower niya kaya pinapunta niya ako sa kabilang kwarto. Sabi niya guest room yun. Hindi ko alam na kwarto mo pala yun. Hindi ko talaga alam. Paliwanag nito na panay pa rin ang pagpatak ng luha. Pinisil-pisil naman muna ni Ethan ang palad ng dalaga bago nagsalita. Guest room talaga yon, Amber. Doon ako nagstay kapag natutulog kila Kuya Elmer. Alam kasi ni Christine na wala ako dahil flight ko nung araw na yon sa Palawan. Kaso bumalik ako kasi na-cancel. I'm sorry. Hindi ko alam na nag-sleep over ka. Isa pa, hindi mo nilak ang pinto. Maging lesson learned yan sa'yo. Paano ko ibang taong pumasok? Bigla na lamang nagsermo ng binata kaya bahagyang natawa ang dalaga. Hindi na ako bata. Kung sermonan mo naman ako, para akong batang paslit. Kunwaring pagmamaktol pa nito, kaya natawa na rin si Ethan. Hinaplos pa ang buhok niya. But seriously, kung hindi mo makalimutan ang nangyari, just tell me anong gagawin ko. Ayoko maging distraction sa pag-aaral mo, Amber. If you want na lumayo ako at hindi na magpakita pa sa'yo, I'm willing to do it. Muling sumeryosong mukha ni Ethan. Pwede ko bang malaman ang reaksyon mo? Naiilang na tanong ng dalaga. What do you mean, Amber? Nahihiyaman ay nais nang ipagtapat ni Amber ang nararamdaman kay Ethan, kaya buong lakas itong nagsalita. Hindi ka man lang ba naakit sa akin? Babae rin naman ako. Pero kasi, umalis ka na lang agad. Ang ibig kong sabihin. Kahit na nagpa siya itong magtapat, ay hindi pa rin ito madiretsyong nais. I understand now what you're trying to say, Amber. Seryosong sagot muli ni Ethan at muling hinawakan ang kamay ng dalaga. Gusto kita, Ethan. Gustong-gusto kita. Pagtatapat na rin sa wakas ni Amber. Buong akala niya itatanggihan siya ng binata ngunit matamis itong ngumiti. Alam ko. Ha? Nagtatakang sagot ng dalaga at hindi maiwasang mapanganga. Natawa naman si Ethan at isinara ang bibig nito. Of course. Matagal ko nang alam. Hindi naman ako manhid, no? Animoy nangaasar pa ang binata kaya namulan na lamang ang pisngi ng dalaga. Ang cute mo talaga, Amber. Dagdag pa ni Ethan at pinisilang ilong ni Amber. Mabilis rin namang hinawi ito ng dalaga at ngumuso bago nagsalita. Huwag mo akong pagtripan. Sinabi ko naman sa iyong hindi na ako bata, Ethan. Ngumiti muli ang binata bago nagsalita. I know. Kaya nga ang hirap mo nang iwasan. Muling hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga bago hinaplos ang mukha nito. So now, I'm asking you ulit. Gusto mo bang lumayo ako para makapag-focus ka na sa pag-aaral mo? Bakit ko naman gugustuhin na layuan mo ko? Sinabi ko na 'di ba? Gusto kita, Ethan.
And I also like you, Amber. Ano? Then, do you want us to start dating? Muling natulala si Amber. Hindi niya lubos akalain na ang pantasya ay posibleng magkatotoo. Pakiramdam niya ay nanaginip lang siya dahil sa mga binitawang salita ni Ethan. Napangiti naman ulit ang binata at idinikit ang mukha niya sa dalaga. Pero may consequences, Amber. We have to do it secretly. Seryosong dagdag ng binata. Alam ni Ethan na hindi basta-basta ang magiging relasyon nila ni Amber. Tiyak na hindi maiiwasan ang mga haka-haka sa lahat ng makakaalam dahil sa layo ng agwat ng edad nila. Isang college student at isang bachelor na negosyanteng tulad niya ay tiyak na magiging usap-usapan. Alam rin niya na maaga pa ang relasyon na ito, subalit hindi na niya magagawang mag-antay pa. Laking gulat ni Ethan na bigla na lamang siyang niyakap ni Amber. Totoo bang sinabi mo, Ethan? Magde-date tayo? Hinawakan ni Ethan ang bewang ng dalaga kaya napakalong ito sa kanyang hita. Yeah, excited na ako, Amber. Pero tayo lang dalawa. Okay lang ba sa'yong secret dating? Tumango si Amber na labis ang saya. Walang problema sa akin. Basta kasama kita, Ethan. At mula nga sa kasunduang secret dating ay nauwi na rin ito ng tuluyan sa sikretong relasyon. Dinala ni Ethan si Amber sa isang mamahaling restaurant na favorite niyang puntahan. Maganda ang view ng city light at madalang lamang ang tao, kaya yun na rin ang napili niya sa tuwing lalabas sila ng dalaga. Amber, akin na ang kamay mo. Saad ni Ethan habang nakatitig ang dalaga sa buwan. Lumingon naman si Amber at iniabot ang kamay sa binata. Maya-maya pa'y sinuot ni Ethan ng isang magandang bracelet na ginto. Naka-engrave pa ang pangalan ni Amber dito. Ethan, ano to? Gift ko sa'yo. Dahil sinagot mo na ako and girlfriend na kita ngayon. Hindi mo sinabi na may gift ka sa akin. Sana nag-prepare rin ako. Hinaplos ni Ethan ang mukha ng dalaga at dahan-dahang idinikit ang mga labi niya dito. No need. Ikaw lang ay sapat na, Amber. Hindi ko talaga akalain na ganyang kakabulero, Ethan. Bahagyang hinampas pa ng dalagang dibdib ng nobyo bago ito niyakap. Naging madalas ang sekretong pagkikita nila Ethan at Amber. At mula sa mamahaling bracelet ay nasundan pa ang mga regalo ni Ethan. Katulad ng bagong cellphone, tablet, maging ang laptop kaya naman na-overwhelm si Amber. Ethan, ano to? Bakit pati laptop? Sabi mo sa akin last ng tablet na binigay mo. Tanong ng dalaga habang nasa condo unit ng nobyo. Napansin ko kasing nahihirapan ka pa rin. Mas madali yan, lalo na ngayon na thesis niyo na. Pero nagtataka na si Christine. Ilang beses na niya akong tinanong kung kanino galing lahat ng to. Napailing muna si Ethan bago sumagot. I don't mind. Kung sabihin mo sa kanya ang totoo. Total, best friend mo naman siya. Baka magulat siya. Isa pa, malapit kayo sa isa't isa, Ethan. Nag-aalala ako. Then don't tell her. Sabihin mo na lang niregalo sa'yo ng mama mo or papa mo. Or kahit na sino. Huwag mong istressin ang sarili mo para sa mga ganyang simpleng bagay. Okay? Tumango na lamang si Amber at yumakap ng mahigpit sa nobyo. Sa kabila ng masayang pagsasama ng magkasintahan, ay lingid sa kaalaman nila na may nakamasid pala sa kanila at nagpaplanong sirain ang masaya nilang relasyon. At ito ay walang iba kundi ang ex-girlfriend ng binata na si Milena. Hindi ako papayag. Ipagpalit mo lang ako sa isang bata. Titiyakin kong may kalalagyan ng babaeng yan. Banta ni Milena habang nakatago sa likod ng pader. Ilang araw itong nagmasid hanggang sa masalubong ang isa sa classmate at kapitbahay ni Amber na si Jackson. Sinundan ng binatang dalaga at nagtago sa halaman upang makita kung sinong kakatagpuin ito. Matagal nang may gusto si Jackson kay Amber, subalit makailang beses na rin siya nitong tinanggihan. Kinuha naman itong pagkakataon ni Milena. Sugar daddy ng classmate mong sundo niya. Ikaw bang boyfriend? Wika nito kay Jackson mula sa likuran. Sino ka ba? Inis na tanong ng binata. Ako lang naman ang girlfriend ng lalaking kasama niya. At tulad mo, sinundan ko siya para mahuling kinagawa niyang kalokohan.
Ano? Gulat na tanong ni Jackson at na-realize na bigla ngang nagkaroon ng mga gadgets si Amber sa maikling panahon. Kaya naisip nitong posible nga na totoong sinasabi ng babaeng kaharap. Subalit hindi na niya ito kinausap pa at umalis na lang. Makalipas lamang ang ilang araw ay muling nakita ni Jackson ang sinasabing sugar daddy ni Amber. Ngunit ang mas ikinagulat niya nang marinig ang classmate rin niyang si Christine. Tito Ethan! Ngayon mo lang ako ulit sinundo Pagtatampo pang kunwari ng dalaga. Nagulat naman si Ethan dahil ang totoo ay si Amber ang susunduin nito. Subalit sinakyan na lang niya ang pamangkin. Napadaan na kasi ako eh. Si Amber, hindi mo ba kasabay? Tito, talagang nagtatampo na ako sa'yo. Bihira na lang tayo magkita tapos iba pang hinahanap mo. Natawa bigla si Ethan at inakbayan si Christine. Ikaw talaga. Tara na nga. Tinext na lamang ni Ethan si Amber sa nangyari at nagbili na wag na siyang hintayin pa. Samantala, laking gulat naman ni Amber nang paglabas ng gate ay hinila siya ni Jackson. Aray ko, nasasaktan ako. Ano bang problema mo, Jackson? Amber, matalino ka. Lahat ng kapitbahay natin humahanga sa galing mo. At ikaw may magandang future sa age group natin because of that. Pero bakit kailangan pumatol ka sa isang sugar daddy? Ganun ka ba kagipit? Or talagang like mother like daughter? Huminto na nga ang mga kapitbahay sa pagchichismisan yung mag-ina dahil nga matalino ka. Tapos ngayon, eto ka. Nakikipagrelasyon sa isang matanda. Nagulat si Amber sa panenermo na yon ni Jackson. Oo nga't magkapitbahay sila pero hindi sila kailanman naging close. Lalo na't makailang ulit na itong binasted. Kaya naman, pabalang niya itong sinagot. At sino ka para sabihan ako ng ganyan? Sino ako? Seriously? Nakalimutan mo na ba kung ilang beses mo akong binasted? Akala ko dahil seryoso ka lang sa pag-aaral at ayaw mo ng distraction. Pero yun pala, sa isang sugar daddy ka pumatol. And to think na tito siya ng best friend mong si Christine. Nanlaki ang mga mata ni Amber. Hindi niya lubos akalain na may makakatuklas sa lihim na relasyon nila ni Ethan. Ginawa niya na ang lahat ng pag-iingat para hindi sila mabuking, kaya hindi niya alam kung paano ito nalaman ni Jackson. Nagpatuloy naman ang binata sa pagsasalita ng natahimik si Amber. Kaya pala, mula sa mga alahas pati sa mga gadgets, nakumpleto mo na? Talagang nagtaka na ako na imposibleng makuha mo lahat ng yan sa simpleng part-time job. Don't tell me na naiinggit ka sa mayaman mong best friend kaya pinatulan mo pati tsuhin niya. Hinablot bigla ni Jackson ang bracelet na suot ni Amber. Ibalik mo sa akin yan, Jackson! Di ako papayag na sirain ng lalaking yun ang buhay mo, Amber. Gagawin kong lahat para ilayo ka sa kanya. Seryosong saad ni Jackson sa sarili habang nakikipaghilahan ng bracelet kay Amber. Hanggang sa tuluyan niya itong makuha at binulsa. Kung gusto mong makuha to, makipag-date ka sa akin. Or let's say, simula ngayon, tayo na. Kung ayaw mong mabunyag ang sikreto mo. Pananakot pa nito. Nababaliw ka na! Hindi ako papatol sa katulad mo! Matapang na sigaw ni Amber, subalit kumaripas rin ito ng takbo. Tanging pag-iwas na lamang ang ginawa ni Amber kay Jackson. Wala na sana siyang planong kunin pa ang bracelet dito. Ngunit napansin ni Ethan na hindi niya ito suot at hinahanap ito sa kanya kaya nagpa siya itong makipagkita na kay Jackson. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang coffee shop malapit sa school pagkatapos ng klase. Ibigay mo na sa akin ang bracelet, Jackson. Paano kung ayaw ko? Pagbibiro ng binata at tumawa pa. Mula naman sa di kalayuan ay hindi maipintang mukha ni Ethan. Inihatid kasi niya si Christine para sa practice nito sa cheering squad. At ito'y upang makita na rin si Amber subalit hindi itong inaasahan niya. Si Amber, mukhang nag-date na rin sila sa wakas. Sinong kasama niya? Simpleng tanong ni Ethan subalit sa loob niya ay nagsisimula ang galit at selos. Si Jackson, classmate namin tito. Matagal na yang naniligaw sa kanya. Buti nga nagkatuluyan na rin sila. Kasi tingnan mo, bagay na bagay sila, di ba? Aboteng ang ngiti pa ng pamangkin nito na kilig para sa kaibigan. Sige na, aalis na ako. May meeting pa ako.
Paalam na lamang ni Ethan. Okay, tito. Ingat ka sa biyahe. Mukhang paulan na. Humalik pa sa pisngi si Christine bago naglakad papasok sa gate. Pinaandar man ni Ethan ng kotse subalit inihinto rin niya ito at nagpunta sa coffee shop. Nagpasya siyang tumayo na lang muna sa labas bago tinawagan si Amber. Saan ka, Amber? Hinatid ko na si Christine. Pwede ba tayong magkita? Nandito ka sa school? Napatayo bigla si Amber at agad na lumingon sa glass window ng coffee shop. Nanlaki ang mata niya nang makita nga si Ethan sa labas ng shop. Mabilis namang hinawakan ni Jackson ang kamay ni Amber at muling ngumiti. Tara na. Don't tell me na iiwan mo ko. Bitawan mo ko. Pilit na kumawala ang dalaga, ngunit bumulong si Jackson. Gusto mo bang gumawa tayo ng skandalo sa labas ng school? Mamili ka. Ang pagchismisan nila na magkasintahan tayo. O mabulgar ang sugar daddy mo. Pagbabanta pa nito, kaya walang nagawa si Amber at sumunod lang sa gusto nito. Magkahawak silang lumabas ng coffee shop at imbes na umiwas ay pinansin pa ni Jackson si Ethan. Hindi ba siya yung tito ni Christine? Tanong nito kay Amber. Ako nga. Kahatid ko lang sa kanya. Dama ng dalagang seryosong tono sa tinig ni Ethan na maaring bakas ng pinipigilan nitong galit. Hindi tuloy niya magawang tumingin dito. Let's go! Iyaya naman ni Jackson at hinilang muli si Amber. Subalit hindi inaasahan ng dalaga na muling magsalita ang lihim niyang karelasyon. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala, Amber. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kanya? Sa pagkakataong yon ay napatingin na si Amber sa mukha ni Ethan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay inakbayan na siya ni Jackson. Oh yeah, I'm Jackson, Amber's boyfriend. Sorry pero first date kasi namin to eh. Maybe sa ibang araw na lang mahabang introduction. Pagkatapos nun ay agad nang hinila ni Jackson si Amber. Ngunit nang mapunta sila sa likod ng building ay itinulak ni Amber si Jackson ng malakas. Akin ang bracelet ko! Ginawa ko ng gusto mo, Jackson! Akin na! Ano ka ba, Amber? Inililigtas kita sa kahihiyan. Wala nang lakas pa si Amber na makipagtalo kaya napaiyak na lang ito at pilit na kinuha pa rin ang bracelet. Ibigay mo na sa akin! Nagulat naman si Jackson dahil hindi niya akalain na iiyak ng ganon si Amber. Wala tuloy siyang nagawa kundi kunin ito sa bulsa at iabot sa dalaga. Nang mahawakan naman ito ni Amber ay dali-dali siyang tumakbo palabas muli ng school. Ethan! Ethan! Habol ni Amber sa umaandar na sasakyan. Subalit hindi na huminto pa ang binata. Siya rin naman biglang buhos ng malakas na ulan. Litong-lito ang utak ni Amber. Makailang ulit niyang tinawagan ng kasintahan ngunit hindi ito sumasagot. Galit siya sa akin kaya hindi niya ako sinasagot. Please, Ethan, let me explain. Panay rin ang text nito ngunit wala pa ring sagot. Natagpuan na lang ni Amber ang sarili sa pinto ng condo unit ni Ethan. Tahimik siyang naghintay sa kabila ng basang-basa ang katawan dahil sa ulan. Kinagabihan ay dumating na rin si Ethan at laking gulat nang makitang nakaupo ang nobya sa gilid ng pinto. Amber? Ethan, please, pakinggan mo naman ako. Kahit saglit lang, please. Hindi mapigilan ni Ethan na maawa sa itsura ng kasintahan. Bakas kasi na matagal itong nasa ulanan. Napabuntong hininga na lamang ito bago nagsalita. Halika na sa loob, Amber. Saad ng binata. Kumuha pa ito ng damit niya upang ibigay sa dalaga para pamalit. Tahimik namang tinanggap ito ng dalaga bago nagpunta sa banyo. Paglabas ay naabutan ni Amber ang nobyo na nakadungaw sa bintana habang naninigarilyo. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi pa siya napapansin nito hanggang sa lumapit siya sa lamesa. Ethan, panimula niya kaya lumingon na rin ang binata, subalit hindi pa rin ito nagsalita. Kaya naman inilapag ni Amber ang bracelet sa ibabaw ng lamesa. Kinuha sa akin to ni Jackson, Ethan. Alam niyo nang tungkol sa relasyon natin. Sinong Jackson na yun, Amber? You never told me about him. Wala akong dapat sabihin tungkol sa kanya, Ethan. Then tell me why. Bakit nasa kanyang bracelet na yan? Bakas ang galit, dulot ng selos na tanong na yon ng binata. Tulad ng sinabi ko, alam niya nang tungkol sa atin.
At pinagbibintangan niya ako na sugar daddy kita. Wala naman akong plano na kunin pa sa kanyang bracelet pero kasi hinahanap mo. Kaya wala akong choice kundi sundin ang gusto niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Amber? Kung hindi ko kayo nakita, you'll continue lying to me. Bigla na lamang nagtaas ng boses ang binata at ikinagulat ng dalaga. Saglit silang natahimik bago naiiyak na nagsilitang muli si Amber. Makikipaghiwalay ka na ba sa akin, Ethan? Malungkot na tanong ng dalaga. Masakit para sa kanya ang tanong na yon dahil simula nang maging kasintahan niyang binata ay doon lamang niya naramdaman ang maging importante. Kahit nalihim lang ang relasyon nila ay duman niya ang pagmamahal ni Ethan. Kaya kung makikipaghiwalay ito, ay tiyak na babalik na naman siya sa pagiging mag-isa. Napayuko na lamang tuloy siya habang inaantay ang sagot ng binata. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Amber ay mabilis na lumapit si Ethan at tinangkin ang mga labi ng dalaga. Masuyo niya itong hinalikan at nagsalita sa gitna ng kanilang mga labi. Of course not. I will never let you go. I'm sorry kung tumaas ang boses ko. Hindi ako galit sa'yo, Amber. Galit ako sa tarantadong yun na fina-frame up ka. But still, you should have told me. Wala ka bang tiwala sa akin? Umiling si Amber habang panay ang haplos ni Ethan sa mukha nito. Ayoko lang nilagay ka sa alanganin, Ethan. Ayokong maging skandalo rin ang relasyon natin katulad ng sa mama ko. I'm sorry kung hindi ako naging mas maingat. Kalimutan mo na ang tungkol doon. Ako nang bahalang makipag-usap sa lalaking yun. But next time, tell me everything and trust me. I trust you, Ethan. I'm sorry. Promise, hindi na mauulit. Kinabukasan rin ay agad na hinarap ni Ethan si Jackson at pinagbantaan nitong oras na lumapit muli kay Amber ay hindi nito magugustuhan ang mangyayari. Alam ni Jackson na mayaman at makapangyarihan ng karibal kaya wala itong nagawa kundi sundin ang gusto nito. Buong akala ni Amber ay tapos na ang pangamba niya na mabulgarang tinatagong relasyon. Hanggang sa may naganap na isang seminar sa auditorium para sa mga graduating students. Maayos naman ang lahat. Nagpa-flash screen ang mga topics na tinatalakay. Ngunit maya-maya lang ay bigla na lamang lumabas sa screen ang mga picture ni Amber kasama si Ethan. At doon nagsimulang magbulong-bulungan. Siya pala yung may sugar daddy? Akala ko matalino. May tinatago palang hiwaga. Napatingin si Amber kay Christine. Magpapaliwanag sana siya dito subalit isang malakas na sampal ang binigay nito sa kanya. Kaya pala bihirang bumisita na si Tito Ethan. Dahil kinalantari mo. Katulad ka rin ng nanay mong pokpok. Nakakasuka ka. Si Tito Ethan pa talaga ang ginawa mong sugar daddy? Galit na pahayag ng matalik nitong kaibigan. Hindi ko sugar daddy si Ethan, Christine. Mahal ko siya. Magkasintahan kami. Paliwanag ni Amber ngunit bigla na lamang lumitaw si Milena. Anong sinasabi mo dyan, babae ka? Ako ang fiancé ni Ethan. Ikaw palang kinalolokohan niya ngayon? Ang kapal na mukha mong gawing sugar dadding fiancé ko? Tsaka kung hindi lang si Ethan ang hinuhututan mo ng pera, baka escort ka pa at bayarang babae ng ibang matatandang lalaki? Nakakadiri ka? Hindi totoo yan. Tanggi ni Amber. Pero lahat ng naroon ay isa lang ang pinaniniwalaan. At yun ay walang iba kundi si Milena at Christine. Dahil na rin sa mga pictures na nakaplay pa rin sa screen. Kaya ka nga tinatago dahil palipas oras ka lang. Isang mababang uri ng babae. Para usan para sa pera? Hindi ka pa nagtataka na hindi kanya nagawang ipakilala sa pamangkin niya? Dating na mag-best friend pa kayo? O baka talagang makati ka lang? Walang tigil ang pangungot siya ni Milena, kaya talagang sirang-sira ng pagkatao ni Amber. Dahil na rin sa kaguluhan ay dinala na lamang ang dalaga sa guidance at ipinatawag ang ina. Pero maging si Vivian ay galit na sinapok at pinagsasampal ang anak hanggang sa pumutok ang labi nito. Hindi ka ba napagod sa kahiyang tinanas natin? Inulit mo pa talagang pagkakamali ko, Amber! Wika nito bago kinaladkad ang anak. Dahil sa iskandalong nangyari ay nagpasa alsabalutan agad si Vivian. Impakin mo na lahat ng gamit mo!
Bukas na bukas rin. Aalis na tayo dito, Amber. Pero Mama, gagraduate na po ako next year. Tapos na pong thesis namin. Nagre-ready na po kami for defense. Huwag naman po, Mama. Pagmamakaawa ni Amber, subalit isang malakas na sampal muli ang natanggap niya. Sana inisip mo yan bago mo patulan ng matandang yon. Kakahiya ka talaga. Ginagawa ko lahat para mapag-aral ka. Tapos ito yung gaganti mo? Sorry po, Mama. Sorry po. Kaya pala bigla kang nagkaroon ng mga gadget na yan? At dahil sa sugar daddy na yan? Anong kapalit, ha? Ang pagkababae mo? Nagkakamali po kayo, Mama. Mahal po namin ang isa't isa. Mahal ko po si Ethan. Tumahimik ka! Ayusin mo na mga gamit mo. Subukan mo kung suwayin at talagang itatakwil kita, Amber. Kalimutan mo nang may ina ka kung susuwayin mo ako. Galit na saad ng ina bago ito pumasok ng kwarto. Alam ni Amber na wala siyang choice kundi sumama sa ina, pero naisip niyang magpaalam pa rin kay Ethan. Kaya naman, maingat siyang umalis ng hating gabi. Tahimik niyang inantay ang binata dahil pabalik pa lang ito galing sa out-of-town work. Samantala, nagtaka si Ethan dahil madilim ang buong unit niya, gayong kakatawag lang ni Amber na maghihintay ito. Mas lalo siyang nagulat nang pagpasok sa kwarto ay bigla na lang siyang niyakap ng dalaga. Amber, bakit nakapatay ang ilaw? Paano kita makikita? Hindi ba't mas may thrill pag hindi natin makitang isa't isa habang nagsisiping? Malambing na wika ni Amber at agad na pinaghahalikan ng nobyo. At ano naman ang pumasok sa isip mo para akitin ako ng ganito? Tuwang-tuwa namang saad ni Ethan at sinagot rin ng masusuyong halik ang kasintahan. Walang kaalam-alam sa mga pasang na tamo ng dalaga mula sa ina. Mahal kita, Ethan. Mahal na mahal kita. Wika ng dalaga matapos ang kanilang mainit na pagsisiping. Hinalikan naman ni Ethan ang noo ng madiin bago sumagot. Mahal rin kita, Amber. I love you more than you'll ever know. Dama ni Amber na masayang-masayang nobyo ng gabing yon. At marahil dahil sa pagod mula sa biyahe, ay nakatulog na rin ito agad. Sinamantala naman ito ng dalaga upang gawin ang pinaplano niya. Iniwan niya sa lamesa ang lahat ng regalong binigay sa kanya ni Ethan. Kasama rin ito ang isang box na naglalaman ng lahat ng mga regalong dapat na ibibigay niya sa binata. Iniwan rin niya ang isang sulat na nagpapaliwanag ng lahat. Hindi naman maipinta ang mukha ni Ethan habang binabasa ang sulat kinabukasan. Ethan, mahal ko. I'm sure pag nabasa mo to, nakaalis na kami ni Mama. Hindi magandang nangyari kahapon sa school, Ethan. Alam na nila ang lahat. Alam na ni Christine, ng buong school, at ni Mama, na sugar daddy kita. Nagpunta rin ang fiancé mo kaya mas lalong gumulo. Lahat sila naniniwala na perang habol ko sa'yo. Nakapalit ng lahat ng binigay mo ay ang katawan ko. Napakababa ng tingin ng lahat sa akin. Sana hindi ko nalang tinanggap ang lahat ng binigay mo, Ethan. Nag-aalala kasi ako na magtampo ka kapag ginawa ko yun. Bagyang huminto si Ethan sa pagbabasa upang isumpa si Milena. Hayop ka, Milena. Ikaw may pakana ng lahat ng to. Sinusubukan mo talaga ako. Inis na saad na binata sa sarili. Matagal na siyang pinagbabantaan ni Milena na sisirain ng babaeng kinakahumalingan niya, kaya pilit niyang inilihim ang relasyon nila ni Amber. Ethan, ang laman ng box sa lahat ng regalo ko sa'yo sa mga araw ng birthday mo at monthsary natin. Sorry, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay sa'yo ang lahat ng yan. Napakasimple lang kasi. Ang polo at cap. Naisip ko lang na bagay sa'yo kapag nag-golf ka. Pati ang keychain para sa susi ng kotse mo. At ang picture ng first date natin na naka-frame. Simple lang lahat ng yan pero inipon ko yan mula sa baon ko. Hindi ko kailanman binawasan ng ATM na binigay mo sa akin. Yung relo na binili ko gamit yung sahod sa part-time job. Dahil sa nangyari, na-realize ko na siguro nga tama sila. Mukha akong pera. Kasi gumaan ang buhay ko simula nang dumating ka. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo sa akin. Niintindihan ko na rin kung bakit mo gustong itagong relasyon natin. Pero hindi ako nagagalit sa'yo. Mahal pa rin kita at hindi yun magbabago.
Sana maging masaya na kayo ng fiancé mo. Paalam, Ethan. Muling sinuntok ni Ethan ang lamesa at agad tinawagan ng sekretarya niya. Gawin mong lahat para mahanap kung nasan si Amber. Sa lalong madaling panahon. Mariing utos nito at dali-daling nagpunta sa paaralan ng dalaga. Sinalubong naman ito ni Christine. Tito Ethan? Tawag niya kaya agad nagbulong-bulungan ang lahat. Siya yun, si Sugar Daddy. Nahinto ang babae na bigla na lamang siyang tiningnan ng masama ni Ethan. Asan ang dean office nyo? Kakausapin ko siya. Galit na tanong nito sa pamangkin. Nalaman ni Ethan ang lahat ng nangyari. Lumapit rin sa kanyang isa sa mga classmate ni Amber na naawa ng husto sa dalaga. Grabe mga pasang natamo ni Amber habang kinakaladkad ng nanay niya palabas kahapon. Kwento nito kaya napagtanto ni Ethan ang dahilan kung bakit ayaw buksan ng kasintahan ng ilaw habang magkasama sila kagabi. Parting gift ba yun, Amber? Hindi ako papayag. Saad ng binata sa sarili. Makalipas ang ilang saglit ay tumawag na ang sekretarya nito at sinabing nakasakay na ng barko si Amber at ang ina nito papunta sa probinsya. Kaya naman muli niya itong inutusan na i-book siya upang mas maunang makarating. Sa kabilang banda, pagdaong ng barkong sinasakyan ni Amber ay dama pa rin niya ang sakit dulot ng pagkabigo sa unang pag-ibig. Alam niyang mahihirapan siyang mag-move on pero kailangan niyang gawin. Tanggap na niyang hindi sila magkakatuluyan ni Ethan. Nakatayo siya sa gitna ng pantalan na bigla na lamang may biglang mayumakap sa kanya mula sa likuran. Amber. Ethan? Paanong? Hindi makapaniwala si Amber at agad na humarap. Oh my God, Amber. Para bang madudurog ang puso ng binata nang makitang mukha ng kasintahan. Bakas pa rin kasi ang mga pasa sa mukha ng dalaga. Dahan-dahang hinaplos nito ang pisngi ng kasintahan bago maingat na idinikit dito ang kanyang mga labi. Bakit hindi mo sinabi sa akin, mahal ko? I told you to trust me. Hindi ba? Ethan? Tanging pangalan na lamang ng binatang nasabi ni Amber bago mahigpit na yumakap dito. Mula naman sa malayo ay kitang-kita ni Vivian ang pagtatagpo ng anak at kasintahan nito. At taliwas sa sinasabing sugar daddy nito, ay mababakas sa binata na mahal talaga nito si Amber. Natanaw rin agad ng dalagang ina na papalapit, kaya nag-alala ito at agad itinulak palayo sa kanya. Si Mama... Don't worry. Akong bahala. Please, Amber. Trust me this time. Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang kamay ng kasintahan bago hinarap ang ina nito. Pero bago pa ito makapagsalita, ay nauna na si Vivian. Sumama ka sa bahay at doon tayo mag-usap. Seryosong wika nito habang nakatingin sa binata. Napangiti naman si Amber. Thank you po, Mama. Ipinaliwanag lahat ni Ethan ang dahilan kung bakit itinagong relasyon nila ni Amber at ito ay dahil sa obsessed na ex-fiancé na si Milena. Poprotektahan ko po ang anak niyo ng buong buhay ko. Pakakasalan ko rin po siya sa tamang panahon. Kapag natupad na po niya ang mga pangarap niya at handa na akong tanggapin bilang asawa. Dama ni Vivian na seryosong-seryoso nga ang binata kay Amber, kaya ibinigay na rin ito ang basbas niya. Sige, pero ito na ang una at huling beses kitang pagbibigyan, Ethan. Kapag nangyari ulit ang eskandalong ito, wala kang karapatang humingi ulit ng tawad. At wala na akong planong patawarin ka pa ulit. Maraming salamat po. Opo, pinapangako ko pong hindi na mauulit. Aayusin ko po ang lahat ng kaguluhan na nangyari at lilinisin ang pangalan ni Amber para makabalik na siya sa school at makagraduate. Thank you po, Mama. Mahigpit na niyakap ni Amber ang ina. At dahil sa pagkakaayos ng dalawa, ay muling bumalik si Amber sa pag-aaral. Hatid sundo na rin siya ni Ethan at magka-holding hands palagi. Kaya mula sa negative na bulungan tungkol kay Amber, ay nagbago na ito at sinabing bagay na bagay palang magkasintahan. Mabilis ring lumipas sa mga buwan at nakagraduate na rin si Amber. At katulad ng mga plano ni Ethan, ay nag-internship ito sa kumpanya ng binata kasamang pamangkin na si Christine. Subalit hindi tulad noon na hindi mapaghiwalay ang dating matalik na magkaibigan, ay nagkaroon ng malaking gap sa dalawa, na para bang hindi sila magkakilala. Kapansin-pansin ang pag-iwas ni Christine.
maging ang pagkairita nito kay Amber. Subalit hindi naman yun pinansin ng dalaga at nag-focus lamang sa pagtatrabaho. Madalas silang pagalitan ng head nila dahil sa mga pagkakamali, ngunit ginagawa lahat ni Amber ang lahat upang masolusyonan ito. Honey, bakit nag-overtime ka na naman? Tanong ni Ethan nang minsang makitang nasa cubicle pa rin si Amber ng hating gabi. Tinatapos ko lang to, mahal. Isa pa, inaantay rin kita. Paglalambing lang naman ng dalaga. Papagalitan ko yan si Arthur eh. Pinapahirapan ka ba niya? Inis na wika pa ng binata na tinutukoy ang head nila Amber. Of course not, mahal. Very supportive leader nga siya. Huwag ka namang ano dyan? Biro ng dalaga. Matapos yon ay sabay ring umuwi ang magkasintahan. Masayang-masaya mga ito na para bang walang katapusan. Hanggang sa isang araw ay nag-propose na rin sa wakas si Ethan kay Amber habang kumakain sila sa favorite na restaurant. Lumuhod ang pinata at iniabot ang singsing. Amber, I think ito na ang tamang panahon para magpakasal na tayo. 23 ka na at 35 naman ako. Huwag mo naman akong paabuti ng 40. Baka hindi na ako makabuo ng baby. Biro pa ng binata, kaya bahagyang hinampas ng dalaga ang braso nito. Ikaw talaga, Ethan? Paano pa kita tatanggihan? Natatawang saad ng dalaga bago hinalikan ng matamis ang nobyo. Siyempre, mahal, I'll marry you. Nakangiting saad ng dalaga sa gitna ng kanilang mga labi. Thank you, mahal. Masayang ipinaalam agad ng magkasintahan ng planong pagpapakasal sa ina. Itinakda rin ang engagement party ng mga ito matapos tanggapin ang basbas ng mga magulang. Agad inayos ni Ethan ang lahat para sa espesyal na araw nila ni Amber. Gusto niyang perfect ang lahat. Proud niyang ipapahayag sa lahat ang babaeng pinakamamahal niya. Subalit habang papunta ang ina ni Amber sa venue, ay sinalubong siya ni Milena. Noong unay nagalit pa ito at pinagsabihang tigilan ng paghahabol pa kay Ethan dahil mamanugangin na niya ito. Pero nagmakaawa si Milena at inilabas ang mga dokumentong magpapabago ng lahat. Ito po ang DNA test ng anak kong si Nathan. Si Ethan po ang ama niya. Malinaw na pong resulta. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Ako naman po talagang unang minahal ni Ethan. Magpapakasal na rin po sana kami. Hindi ko alam bakit hindi na siya bumalik sa States. Nalaman ko na lang na may kinalolokohan na pala siya dito. Hindi po ba kayo natatakot na gawin rin niya sa anak niyong ginawa niya sa akin? Paniwalang-paniwalang ina ni Amber dahil sa galing umakting ni Milena. Hayop talagang lalaking yon. Bibiktamihin pa ang inosente kong anak. At itong si Amber naman, matalino nga pero tanga-tanga. Galit na sumugod ang ina ni Vivian at ito na nga ang ikinasira ng dapat ay masayang celebration. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, ay walang tigil pa rin ang pag-iyak ni Amber matapos alalahanin lahat ng pinagdaanan nila ng pinakamamahal na si Ethan. Sa huli ay hindi rin pala talaga sila magkakatuluyan dahil may anak na ito. Ayaw niyang matulad ang bata sa kanya na anak sa labas. Paalam na sa'yo, Ethan. Yun ang huling nasabi ni Amber sa sarili bago maglaho kasamang ina. Hindi tulad noong una na madali silang nahanap ni Ethan ng mga oras na yon, ay nahirapan ng husto ang assistant ng binata. Alam na kasi yun ni Amber kaya naman ginawa niyang lahat upang itago ang kanilang mga identity. Damn it. Asan ka, Amber? Imposible ang anak kong batang yun. Pero bakit magkamukha kami? Anong klaseng trick ang ginamit mo, Milena? Galit na saad ni Ethan sa sarili habang tinitingnan lahat ng data na nakakalat sa table niya. Halos 6 na buwan na ang lumipas ay wala pa ring balita si Ethan kay Amber. Kaya laking gulat ni Christine nang makita ito sa kalapit lang na convenience store na malapit sa elementary school nila. Christine? Maging si Amber ay nagulat. Ngunit nang lumapit ang katrabaho nito'y ibang pangalang tinawag sa kanya. Leia, pakitulungan mo ko dito sa bagong deliver. Sige po. Hindi nagawang magsalita ni Christine at sinundan lang sila ng tingin. Subalit paglabas niya ay sinundan siya ni Amber. Buong akala nito ay magmamakaawang dating matalik na kaibigan na tulungan siyang makipag-ayos. Kaya agad niya itong tinaasan ng kilay at sinimangutan.
Christine, alam kong galit ka sa akin. Nagsinungaling ako sa'yo. And never pa akong nagsorry. So? Mataray na sabat ni Christine. I'm sorry. And please, sana kalimutan mo na lang na nakita mo ko. I did my best para itagong sarili ko. Isa pa, nasa ospital ang mama ko. At ito lang trabahong tumanggap sa akin kahit na hindi tunay na pangalan ng ginamit ko. So please, ayoko na rin ng gulo. And again, I'm so sorry. Tumalikod na rin agad si Amber at nagmamadaling bumalik sa trabaho. Hindi naman mapigilan ni Christine ang mapaluha. Kita kasi sa katawan ng kaibigan ang pangangayayat at hirap sa buhay nito. Pag-uwi ng bahay ay naabutan niyang tsuhin na kasamang ama. How many times will I have to tell you, kuya? Hindi ko anak ang batang yun. Napakatagal na naming hindi nagkita ng babaeng yun. Then explain to me, bakit kamukha mo bata? Para kayong pinagbiyak na bunga. So paano mo magagawang itanggi yun? Hindi ko rin alam, kuya. Hindi ko rin alam. Tahimik na dumiretso si Christine sa kwarto at nag-isip ng malalim. Maya-maya pa'y lumabas na rin siya, bitbit ang isang dokumentong mag-aayos ng lahat. Naabutan niya si Ethan na nakadungaw sa bintana at naninigarilyo katulad ng madalas nitong gawin. Tito Ethan? Wala ako sa mood makipag-usap ngayon, Christine. Please, leave me alone. Dahil doon ay hindi napigilan ng dalaga na maglabas ng sama ng loob. Nung bata ako, you always have time for me, Tito. Lahat ng hilingin ko, lahat ng gustuin ko, ibibigay mo. Pero simula nang maging girlfriend mo si Amber na best friend ko pa man din, inagaw na niya lahat ng atensyon mo. Enough! Galit na sigaw ng binata. Tama lang siguro na naghiwalay talaga kayo. Na mga sandaling yon ay hindi na napigilan ni Ethan ng sarili at hinampas ang lamesa bago galit na nagsalita. Napaka-childish mo. Kung dahil lang naging kami na kaibigan mo ay naging ganyan ka na. Akala mo ba ako lang nagbago? Why don't you look at yourself? Ikaw pa ba yan, Christine? Nagbuntong hininga muna si Ethan bago nagpatuloy. Look, akala mo ba hindi ko alam na ikaw nagpa-play ng mga pictures sa auditorium nyo 2 years ago? Ikaw nag-set up kay Amber para ibulgar ang relasyon namin at palabasin na sugar daddy niya ako. Nagulat si Christine dahil buong akala niya ay malinis ang pagkakagawa niya noon sa tulong na rin kasi ni Milena na nagbigay sa kanya ng kopya ng videos. Akala mo ba hindi ko alam na magkasabot kayo ni Milena? Nagimbal si Christine at hindi malaman ang sasabihin kaya nagpatuloy pa ang binata. At akala mo ba hindi ko alam na sinasabotahe mong reporting ng data sa team nyo? Tito Ethan, hindi sa ganun. Napilitan ng magsalita ang dalaga, ngunit mabilis na sumabat si Ethan. At akala mo, hindi yun alam ni Amber? Nanlaki ang mga mata ni Christine. Si Amber ang nag-aayos. Naglilinis na lahat ng gulong ginagawa mo. Para lang hindi malaman ng iba. Para hindi ka madiin. At higit sa lahat para hindi ko makita. Gabi-gabi siya nag-overtime. Nagpapanggap na nahihirapan siya sa trabaho. Pero ang totoo, dahil yun sa kalukuhan mo, Christine. Alam ni Amber? Nakalimutan mo ba kung gaano katalino si Amber? Na pati thesis niyong magkakaibigan, pinagawa niyo sa kanya? Natawa pa na parang nangahamak ang binata, kaya nakaramdam ng hiya at guilty si Christine. I'm sorry. Hindi ka dapat sa akin humingi ng apology. Seryosong wika ng binata at tumalikod. Napaluhan na lamang ito bago inilapag ang hawak na document sa lamesa. I'm sorry, Tito. Ito ang tunay na DNA test ni Nathan. Pati ang address kung saan nagtatrabaho si Amber. Agad na palingon si Ethan nang narinig ang sinabi ng pamangkin. Ano? Si dading tatay ng batang yun? Paano nangyari? Takang-takang tanong ni Ethan. Tuluyan namang nagtapat si Christine. Lumapit sa akin si Milena nung tito. Pinaniwala niya ako na ginawa lahat ni Amber lahat para agawin ang atensyon mo sa akin. Kaya nakipagtulungan ako sa kanya. Hindi ko alam na alam mo na ni Amber ang tungkol sa pagsasabotahe na ginawa ko. Akala ko tama to, Tito.
Kasi sabi ni Milena, kawawa naman si Nathan. Inosente siya. Wala siyang kasalanan. Naiiyak na paliwanag ni Christine. Sige na, magpahinga ka na, Christine. Ako nang bahalang umayos dito. I'm sorry pero mahal ko si Amber. Wala akong pakialam kung sinong masasaktan pero ipaglalaban ko siya. Tulad ng pinangako ko sa kanya. Salamat sa tulong mo. Yun lang ang huling sinabi ni Ethan bago nagmamadaling umalis. Una niyang pinuntahan ng ama upang kumprontahin ito. Nalaman niyang nagpakilala si Milena sa ama bilang isang kinawawang anak. Sa awa ng matanda ay kinupkup niya ito. Halos 1 taon itong tumira sa villa kasama ng biyudong ama. At doon namuong relasyon, subalit naglaho rin ito ng mabuntis. Baliw na talaga siya. Ethan anak, kung kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay na yon, tak na nasa panganib ang kasintahan mong si Amber. Pagpapaalala ng ama na nakilala ng dalaga nang minsang mag-video call sila at magpaalam ng kanilang pagpapakasal. Alis na ako, Dad. Kami nang bahala ni Kuya sa bata. Dapat papunta sa atin ang custody niya. Stay here and make sure na mag-iingat kayo lahat. Bilin rin ni Ethan bago umalis. Walang sinayang na sandali si Ethan at agad na pumunta sa address na ibinigay ng pamangkin kinabukasan. Gabi na nang makabalik siya sa Maynila at naabutan si Amber na nagbababa na ng rolled up ng convenience store. Kaya naman inabangan na lamang niya itong lumabas. Nakalingat lamang si Ethan ay laking gulat niya nang biglang may rumaragas ang kotseng paparating kung saan patawid si Amber. Agad kinilabutan ng binata at dali-daling tumakbo papunta sa kasintahan. Amber! Malakas sa sigaw ni Ethan. Nanlaki ang mata ni Amber nang paglingon niya ay malapit ng kotseng babangga sa kanya. Subalit imbes na sa dalaga tumamang sasakyan, ay mabilis siyang itinulak ni Ethan palayo at itong siyang sumalo sa walang awang mabilis na kotse. Halos ilang metrong inilipad ni Ethan bago nagmamadaling humarurot ang nakabunggo. Ethan! Si Amber naman ang siyang malakas na sumigaw at mabilis na tumakbo patungo sa lalaking pinakamamahal. Ethan! Ethan! Tulong! Tulungan niyo kami! Napahagulgol na ang dalaga nang makitang duguan ng binata. Amber ko. Hirap na saad ni Ethan bago hinaplos sa mukha ng babaeng pinakamamahal. Mabilis namang rumisponde ang mga nakakita at agad tumawag ng ambulansya. Habang nakahiga sa stretcher, ay mahigpit ang kapit ni Ethan sa dalaga bago ito bumulong. Amber, kahit ilang taon pa ang pagitan natin. Kahit ilang beses pa tayong paghiwalayin. Ikaw at ikaw lang pipiliin ko. Mahal kita. Yun ang huling sinabi ng binata at tuluyang nawala ng malay. Ethan, mahal rin kita. Mahal na mahal kita. Please, huwag mo kong iwan. Pangako, ipaglalaban na rin kita. Hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Please. Umiiyak ring saad ng dalaga. Pagdating sa ospital ay balisang nakaupo si Amber sa labas ng emergency room nang dumating naman si Christine kasamang ama. Christine, I'm sorry. I'm so sorry. Dahil sa akin, napahamak si Ethan. Mahigpit na niyakap ni Christine ang kaibigan. Amber, don't worry. Magiging okay lang si Tito. Naiiyak ring saad nito at panayhagod sa likod ng umiiyak na kaibigan. Nang nahimasmasan si Amber ay kinuha ni Christine ang pagkakataon na ipagtapat ang lahat ng ginawa at humingi ng tawa dito. Agad rin naman nitong pinatawad ni Amber at sinabing hindi ito kailanman nagtanim ng sama ng loob. Matapos magyakap ay nagkaayos na ang matalik na kaibigan ay siya ring paglabas ng doktor para ipaalam na ligtas na si Ethan. Makalipas ang ilang araw ay tuluyang inaresto si Milena sa salang attempted murder dahil ito pa lang siyang nagmamaneho ng kotse para sagasaan si Amber. Ipinaliwanag ni Ethan kay Vivian ang lahat at pinatunayang hindi niya anak ang ibinibintang ni Milena. Noong unay ayaw nang pumayag ng ina ni Amber, ngunit matapos ang ilang panunuyo ay tinanggap na rin itong muli. Maraming salamat po, Mama. Masayang wika ni Ethan at mahigpit na niyakap si Vivian.
Hudyat na tinatanggap na itong muli bilang mapapangasawa ng anak. Matapos ang ilang linggo'y in-invite ni Christine si Amber para sa special celebration na dati nilang kaklase. Natuwa naman ang dalaga dahil ito'y ang paboritong restaurant nila ni Ethan at ang lugar kung saan sila unang lihim na nagde-date. Ngiting-ngiti ka dyan, Amber. Saglit lang kitang ihiramin kay Tito Ethan. Biro ni Christine kaya agad na mula ang pisngi ng kaibigan. Ikaw talaga, Christine? Nehiyang sagot naman ni Amber. Pagdating sa venue, agad hinila ni Christine si Amber papunta sa isang kwarto para ayusan sila. Buong akala ni Amber ay may special presentation silang magkakaibigan dahil sa suot nila. Nagtataka man na ibang style at kulay ng damit na pinasuot sa kanya ay hinayaan lamang niya. Hanggang sa makarating sila sa restaurant, nakasalan pa lang event. Naging bongga at talaga namang napakaganda ng ginawa sa restaurant. Subalit nang makarating na sa pinto, ay laking gulat ni Amber na biglang lumitaw si Ethan sa harapan. Oh my God! Gulat na saad niya. Napangiti naman si Christine bago naglapitan ang mga stylist upang ikabit sa damit niya ang belo. Congratulations, Amber! Wala nang atrasan to. Plinano ng gusto ni Tito Ethan ang lahat. Ako na rin ang desisyon na maid of honor mo. I'm happy for you. Tita best friend ko. Nagyakap munang dalawa bago sinimulan ng wedding ceremony. Hindi makapaniwala si Amber na naglalakad na siya sa gitna patungo kung saan nakatayo ang pinakamamahal niyang si Ethan. Grabe naman tong surprise mo, mahal. Bulong ni Amber nang mahawakan ng kamay ni Ethan. Wala akong planong gawin kang sikreto habang buhay, Amber. Masayang-masaya ako at sa wakas ay magiging legal na kitang asawa sa ilang sandali. At ilang saglit nga ang lumipas sa in-announce na ng pare ang pinakahihintay na magkasintahan. Mabuhay ang bagong kasal! You may now kiss the bride. Matamis na naghalikan sina Ethan at Amber. Walang hanggan ang kaligayahan ng dalawa dahil matapos ang lahat ng pinagdaanan, mula panghusga, chismis at sakit ng hindi pagtanggap ng kanilang relasyon, ay pinatunayan nilang hindi edad ang sukatan para magmahal, kundi ang wagas at tapat na pag-iibigan.